This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po ay muli na naman po tayo magbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Mark chapter 10 verses 35 to 45. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Tayo po manilangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli po naming pag-usapan, Panginoon, magbulay-bulay po sa inyong salita. Maraming salamat po, Lord, sa panibagong kalakasan, kapahingahan at pag-iingat mo sa bawat isa na nakikinig, nanonood sa inyo, Panginoon. At muli niyong katukin ang aming puso't isipan, Panginoon, na bagamat narinig na namin ang mga salitang ito ay dalangin namin na may mapulot po kaming aral muli dito, Panginoon. At ito'y magstay sa bawat puso't isipan ng mga taong nakikinig nito, Panginoon. Maraming salamat po at bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa sa kung ano man yung pag-uusapan namin. At dalangin namin, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na gumabay sa amin at sa mga oras na ito at sa mga susunod pang araw. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa isang maikling panalangin. Ngayon po basahin natin ang ating scripture sa araw na ito. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us whatever we ask." "What do you want me to do for you?" he asked. They replied, "Let one of us sit at your right and the other at your left in your glory." "You don't know what you are asking," Jesus said. "Can you drink the cup I drink or baptize with the baptism I am baptized with?" "We can," they answered. Jesus said to them, "You will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belongs to those for whom they have been prepared." When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." So, maraming salamat po sa pagkakabasa ng ating scripture for this day. So, meron po tayong 4 na points, no, dito sa binasa natin na scripture. Ang una daw po ay greatness is found in serving others. So, sabi nga po, 'di ba, Jesus teaches that those who want to be great must become servants. True leadership and
honor come not from seeking power, but from humbly serving others. So, gusto ko po yung sinabi dun sa huling talata. Sabi ng Lord na, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. So, ibig sabihin, no, si Jesus na to. Napunta siya dito hindi para pagsilbihan, kundi siya mismo ay magsilbi sa iba. No? So, sino po tayo? Sino tayo para maging entitled na pagsilbihan ng iba dahil lang feeling natin, deserve natin pagsilbihan, or we are high compare sa iba? No? Sino tayo para isipin na mas relevant ako kaysa sa kanya? Sino tayo para questionin yung relevance ng isang tao? No? Lalong-lalo na sa loob ng simbahan. Kung si Jesus nga, no? Siya mismo sinabi niya sa sarili niya na nandito siya para mag-serve ng iba. So, sabi, no, ipinakita ng mga disipulo yung pagkainggit at galit ng malaman nila ang hiling ni Santiago at Juan. Sabi ni Jesus, sa mga pinuno ng mundo, ang kapangyarihan ay ginagamit upang kontrolin ng iba. Ngunit sa kanyang kaharian, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa posisyon. No. Second po is, sacrifice is a part of true discipleship. So, ibig sabihin, kung gusto mo magdisipulo, alam mo na marami kang isa-sacrifice, na iiwan mo kung ano yung mga siguro wrongdoings or yung mga sa tingin mo na ginagawa mo nung hindi ka pa decided na maging magpaka-disciple. So, mahirap siya kung sa atin, pero sacrifice is part nga ng totoong discipleship. Kasi when James and John asked for positions of honor, Jesus reminded them that they must be ready to share in His suffering. Service in God's kingdom often involves sacrifice. No? So, nanghihingi ng position sila James and John. Pero binuksan ni Lord yung mga puso't isipan nila na hindi nila kailangan ng posisyon. Ang kailangan nila, no, gawin yung mga bagay na ginagawa din ni Jesus. Or makishare siya sa sufferings na natatanggap ng mga tao dahil sa pag-follow kay Lord. No? Dahil, ang sabi nga, huwag maghangad ng kadakilaan ayon sa pamantayan ng mundo or sa standards ng mundo. Ipinakita ng mga disipulo na gusto din nila ng posisyon just because, no? Akala nila position is equals to power, pero ang totoong paglilingkod ay hindi nasusukat kung gaano kataas yung posisyon mo, kung gaano kataas yung narating mo sa buhay. No? And next po is the world's view of power versus God's view. So, kanina sinabi ko na po na hindi tayo dapat naghahangad ng honor and power na ayon sa standards ng mundo. No? Because in worldly terms, greatness is often tied to authority and control. So, kung napapansin po natin, napakaraming gustong tumakbo sa politics, no? Lalo na yung mga influencers, artista, or kung sino man na mga personalidad, no? Tumatakbo. Hindi natin alam kung ano yung intention nila, pero alam natin na isa doon ay yung authority and control na makukuha nila sa pagkapanalo, no? Sabihin man nilang hindi, pero isa yun sa mga magigain nila once na napaupo sila sa pwesto. Siguro yun yung mga gusto nilang ma-reach, no? Kasi yun yung mga bagay na power na nakukuha nila in world's view. Kasi iba yung in God's view no? But Jesus shows that in God's kingdom, greatness is measured by how well we serve others.
not by the positions we hold. So, ang daming nagsasabi dun sa mga politician na yan na maganda yung intention, pero pwede tayong tumulong ng walang posisyon. Pwede tayong mag-serve ng others ng walang posisyon. Or yung simpleng pakikipagkapwa-tao mo sa iba, kung paano mo sila kausapin, kung paano mo sila tratuhin, no? Isa na rin yun sa mga magagandang halimbawa ng hindi mo kailangan ng mataas na posisyon para makatulong, para mag-serve, no? Yung intention mo, yung true good intentions is enough, no? Because that is the true service in God's view. Hindi kailangan na hintayin mo magka-posisyon ka para mag-serve ka sa iba, no? And so, 'di ba, balik tayo dun sa kay James and John na humiling sila na makaupo sa tabi ni Jesus sa kanyang kalwalhatian. Nagpapakita ng kanilang ambisyon para sa mataas na posisyon. Minsan tayo rin ay natutuksong maghangat ng kapangyarihan, ngunit hindi ito ang nais ng Diyos para sa atin, no? So, yun daw po ang pagkakaiba ng power in terms of world's view and God's view. So, lastly po ay Jesus as the ultimate example. Jesus didn't come to be served but to serve and give His life as a ransom for many. He models the kind of self-giving love and humility that His followers are called to imitate. So, yung buong pinasa po natin, no, masasabi natin na this is all about humility, selflessness, and true leadership. Kasi, ang dakilang aral daw po ng paglilingkod ay pinahayag ni Jesus na ang sino man magnanais ng maging dakila ay dapat maging lingkod ng lahat. Si Jesus mismo ang halimbawa nito dahil hindi siya dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa iba. So, no, dun pa lang dun sa humility na makikita natin sa buong duration, sa buong pagkatao ni Jesus, ano yung makukuha natin dun? Or masasabi ba natin na at some point ng buhay natin, inisip natin na makatulong sa iba, regardless na kung nang hinahawakan nating mga position sa labas ng simbahan, sa loob, sa school, or sa work, no? Ano ba yung intention natin? Bakit natin pinaglilingkuran yung mga kapwa natin? Is it out of love, out of good deeds, or gusto lang natin kasi para we feel good about ourselves, no? So, this passage challenges us to reject selfish ambition and instead embrace a life of service following Jesus' example. So, ayun daw po yung nilalaman ng buong passage natin for today. So, I hope and I pray na may natutunan po tayo about humility, selflessness, and true leadership. So, magandang umaga, magandang araw po muli at mag-iingat po tayo sa kanya-kanya nating mga gagawin sa buong araw at dalangin ko po ang patuloy na blessing and provision sa bawat isa na narito.